Meron siya ditong Super Bowlers. Wow! Super Bowlers ang dala dito ni Zian. Wow! Electro Dragons. And 7 Invis. Zap Throwers ang baon niya dito. Sa Monolith and Ricochet Cannon. Giant Arrow! Ay, hindi naman! Rocket Backpack! Okay. Okay! Rocket Backpack! Ano na nga? Ang bilis. Sir, nicely done. Meron pa siyang dalawang Invis dito. Ang ganda ng bali makukuha dito ng RC. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang magkalaban ngayong araw, nakikita nyo ba parehas Pinoy teams ang nagkataong magkakalaban ngayon sa bagong tournament sa international. So, ang magkalaban ngayong gabi ay Reaper TM Esports versus Team Falcons. Parehas PH team. Players dito ng Reaper ay si Zian, si Reaper, Kobe, si TJ, si Chrome, and si alias Pogi. Sa Team Falcons naman, si Bustos, Waray, Seaweeds, King Kong, and Grim. Ito ay Aura ko Season 2 Cup Week 1. First round to ng bagong tournament, guys. So, parehas Pinoy agad yung nagkatapat. Eto na! First attacker ng Reaper Esports, si TJ. Good luck! Okay, umpisa na ang bakbakan, guys. Meron siya ditong Zap Throwers. Good luck. Okay, Zap. Quick. Sa multi-IT, Rage Tower, kung ano man yan. Scatter Shot. Okay, nice value. Eto na yung kanyang mga Warden Walk muna with 2 furnaces. Si Warden ay naka-Life Gem, Rage Gem, Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster, si King, Earthquake Boot, Spiky Ball, and si Archer Queen ay Magic Mirror action figure. Minsan lang mangyari yung dalawang Pinoy teams na nagkakalaban agad sa tournament, sa international. Kasi di ba madalas naglalaban lang yung Pinoy versus Pinoy sa mga local tournaments eh. Pero ito, international tournament, round 1, bagong tournament, Aura ko Season 2. So sila agad ang magkalaban, parehas Pinoy teams magkalaban. Napapunta sila sa parehas na bracket. Okay, log launcher yung gamit na siege machine dito ni TJ. Okay. Parang mas smooth ngayon yung ano. Parang mas smooth yung graphics ko. Okay, ito na si Dragon Duke sa may 12 o'clock. Uy, nabisi sa may Lava Hound. Andito na rin si Barbarian King. Okay. Medyo masakit to ha. May Rage Spell compartment sa may likod ng Town Hall. And anong plano dito sa may isolated yung multi-IT saka yung monolith, no? Okay, nag-pop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball. Teka lang, masakit tong Rage Spell compartment ha. Meron pang Defending King dito. Okay, nag-pop na siya ng Magic Mirror action figure. Meron pa siyang Stun Blaster dito kay Dragon Duke. Marami pa siyang throwers dito. Okay. Pero marami pa rin defenses dito sa may bandang ilalim ha. Eto may isolated monolith sa Revenge Tower eh. Papahirapan siya nito. Kumbaga parang dahan-dahan siyang tutukain nito. Eh na, si Warden agad ata babanatan nito ah. Okay, nag-pop siya ng Stun Blaster dito sa may right side. Nag-pop, manual pop ba or hindi ko napansin kung na-force. Anyways, eto, 3 heroes pa yung buhay dito. Eto yung problema guys, etong isolated monolith saka yung Revenge Tower. And may lava launcher pa. Although meron pa siya ditong revive spell. Ayan, namatay si Warden. Namatay si Grand Warden dito. Gagamitan niya ba dito ng revive spell si Grand Warden? Or para kay Dragon Duke yung revive spell? Nice! May snipe dito ng throwers yung monolith. Kaya lang namatay na rin dito yung... Okay, patay na lahat ng mga heroes dito ni TJ. Okay, ginamit niya dito yung revive spell kay Dragon Duke since meron ditong lava launcher. Matix, boss, di ba? Exempted dyan yung Dragon Duke. Eto na lang yung problema. Teka lang, medyo marami pa yung throwers dito ha. Pag nakuha ng throwers to, oras na lang yung pag... uy, Aroy ko, may lava launcher. Ay, kinapos pa, boss. Chef Ton says pag nanalo bias mo boss Ken Galaxy ka sakin. Uy, pag nanalo yung bias ko, hindi naman ako bias, pero feeling ko mananalo talaga ngayon dito, Reaper, boss. Reaper ang sa tingin ko mananalo, Chef Ton. Sige, okay. Nice try lang para kay TJ and nice defense naman para kay Grim. May PH dyan, ya. Parehas Pinoy teams to. Reaper TM saka Team Falcons ay parehas mga Pinoys. Okay, eto na. Si Seaweeds, good luck. First attacker dito ng Team Falcons, si Seaweeds. Mukhang ganun din yung plano niya. Zap throwers din ang baon ni Seaweeds dito. Good luck. Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster si Queen, Magic Mirror action figure, King, Snake Bracelet, Spiky Ball, and then si Grand Warden ay Life Gem, Rage Gem. Okay. Teka lang. Okay, nice. Zap Quake sa may Monolith Spell Tower. Okay.
Mamaya, yung match natin na susunod dito, yung 11 PM, Pinoy din, guys. Wild Atorps. Pero hindi Pinoy yung kalaban nila. Pero yung Wild Atorps, Pinoy team. Ang kalaban nila ay... nakalimutan ko. Mamaya, matatandaan ko yon. Pero Pinoy ulit. Pinoy team ang next match natin. And then yung last match, alas 12, Boom Academy versus Team Electros. Eto na, si Dragon Duke sa may 12 o'clock. Si King with Super Yeti. Saan galing yun, sir? Saan galing Super Yeti? Oh, binato ng troop launcher. Okay, galing sa troop launcher. Kay King binigay yung Super Yeti. Okay, nagbigay na ng mini rage dito. Yung death ng Super Valkyrie. Pakanan lahat ng mga troops niya dito. Okay, jump spell para magkaroon ng access sa pinakagitna. Kaya lang yung healers dito ni Seaweeds, boss! Yung healers niya dito ay nasa isang thrower lang. Okay, eto na. Bumabalik na yung mga healers niya. Nananabotahe yung mga healers ni Seaweeds. Okay, si King ay nasa labas. Goods, goods, goods. Magkakaroon na siya ng access dito sa may Revenge Tower. Meron pa siyang King and Queen's ability And meron na lang siyang revive spell dito. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure. Ang ganda, protektado dito yung mga healers ni Seaweed. Oy, may air bomb, isa. Oy, dalawang air bombs. Mukhang nandito ata lahat sa gitna nung... Mukhang nandito ata sa gitna yung mga air traps. Okay, tornado trap activated sa may kaliwa. Mamamatay ata yung kanyang Archer Queen. Hindi, nabuhay pa. Okay, hinihil pa ng healers. Ginamit niya yung revive spell kay... Kaninong ginamit? Kay Dragon Duke ata. Pero mukhang makakadepensa dito yung base ni Chrome. Si Queen na lang yung matitira dito with 3 throwers and healers. And ayun na nga, sakit pa ng mga defenses. Kakapasin si Seaweeds. Yeah, may prize ba yan? Pag nag-champion dito sa tournament, yun yung may premyo, guys. Round 1 pa lang to, bagong tournament. Nice try lang para kay Seaweeds and nice defense naman para kay Chrome. Second attacker dito, si Zian from Reaper. Good luck. Second attacker ay si Zian. Meron siya ditong Super Bowlers. Wow! Super Bowlers ang dala dito ni Zian. Okay, RC Walk. RC Walk Super Bowlers. Si RC ay naka-Rocket Spear Electro Boot. Si Grand Warden ay may Heroic Torch and Eternal Tomb. Si Archer Queen ay naka-Giant Arrow action figure. And then si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay. Binato siya dito ng lava launcher. Meron pa siyang dalawang invis. Oy, namatay dito yung Spirit Fox. Uy, delikado yung RC niya. Meron pa siyang isang invi dito. Gagamitin niya pa ba? O recall out na? Oy! Na-force dito yung ability! Naging visible yung RC dito ng split second. So, nag-cost ng pagka-force ng kanyang Rocket Spear. Pero good thing, buhay pa rin si RC. Okay. Eto na. Super Bowlers. Ang baon dito. Ice Golem Super Bowlers. Si Warden ay naka-Heroic Torch Eternal Tomb. Blurred. Baka Japanese tong mga to, boss. Mayang gabi, Jared. Jailboat PH Team. Boss Ken, sino nanalo sa Zeus nakaraan? Yung lower bracket. Talo yung Zeus, panalo yung RNGX TPM. Okay, Witches and Furnace naman ang CC dito ni Waray. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb and Heroic Torch. Si RC ay nandito na rin. Kaya lang, sakit pa ng mga defenses dito Teka lang. Mukhang hindi ata pupunta sa gitna yung mga Super Bowlers niya. Instead, ay dito iikot sa may kanan. Okay, ito na si Dragon Duke sa may right side. Ang sakit pa ng mga, grabe yung mga defenses sa gitna. Guys! Aray ko! Unti-unti na nauubos dito yung puwersa ni Zian. Super Bowlers na lang yung titira. Si Warden namatay na rin. Out of spell support na siya dito. Wala na rin siyang Stun Blaster. Ang dami pang mga splash hitting defenses dito sa may bandang gitna. Kakapusin si Zian dito. Si Archer Queen Boy pa sa taas kaya lang matetegi na rin. And ayun, nice try lang para kay Zian. Nice defense naman para kay Waray. Talo ba Zeus doon? Panalo, di ba kahit may penalty? Talo, may bawas din pala yung percentage nila. Akala ko nga star lang yung bawas May kasama rin palang percentage. So ayun, nice try lang para kay Zian. And nice defense para kay Waray. Akala ko si Alden Richard, si Joshua Garcia pala. Boss! Grabe sakit nung gitna, no? Feeling ko, medyo napaaga yung pop ng Eternal Tomb Heroic Torch ni Boss Zian doon. Kailangan nandun muna yung mga bowlers sa
at least makapasok dun sa may lagpas Town Hall. Kasi by the time na nandun na yung mga troops niya sa may after ng Town Hall, andun na yung pinakamasasakit na defenses eh. So parang dun mo kailangan ng invulnerability. Okay, eto na. Second attacker from Team Falcon, si Waray. Good luck. Si Waray. Next attacker dito. Okay, Zap Throwers din ang baon niya dito. Okay. Zap Quick sa may Monolith Invispell Tower. Okay. And then Warden Walk sa ilalim. Meron siyang Life Gem and Rage Gem dito. Magic Mirror action figure kay Queen, si King ay Spiky Ball Snake Bracelet, Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster. Okay. Uy, delikado yung Warden ha, tila. Okay, nice totem spell. Beautiful reaction galing kay Waray. Kaya lang, okay, may papasok na throwers naman. Okay, si Queen, papasok dito sa may Town Hall part. Si King ang nandito sa may upper right side. Okay. Nasaan yung Archer Queen? Akala ko kukunin ng Archer Queen yung Town Hall kanina, pero hindi, lumabas siya. Okay, nagbigay ng mini rage spell dito in death ng Super Valkyrie. Okay. Ice Golem. Si King dito ay matetegi na. Okay, ito na si Dragon Duke. Si Dragon Duke kasama ng mga throwers. Uy, medyo nangangalahati si Warden. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Meron pa siya ditong revive spell. And yun na lang, revive spell na lang natitira. Last totem spell, ginamit niya na pan-distract sa Revenge Tower. Distracted yung Dragon Duke dito sa defending King. The best air defense of the game. Okay, nag-pop na siya dito ng Stun Blaster. Nice Stun Blaster. Makukuha ba? Hindi, busy pa rin siya kay Barbarian King. Okay, kukunin na dito ng Dragon Duke yung Revenge Tower. Okay. Yun. Nawasak, guys. Okay, looking good to para kay Waray. Tignan natin, sir. Meron pa siya ditong... Si Warden na naman. Nasa bukana ka na naman, boss. Ilang piraso pa to? Parang 3 piraso na lang ba to? 2. Si Warden talaga. Feeling Ice Golem kahit kailan. Aray ko. Kakapusin pa dito si Waray. Nawalan siya dito ng Life and Rage Aura galing kay Warden. And ayun. 3 throwers na lang yung natitira. Okay, ito na. Revive spell. Ginamit niya na kay Grand Warden. Instead kay Dragon Duke, kay Grand Warden na lang. Para sa Rage Aura. Kasi mamamatay lang din yung Dragon Duke dito. Once na ni-revive niya, babanatan ni Dragon Duke itong mga buildings dito. And free hit yung air defense. Nice decision. Huwag kayo spam guys, meet kayo. Asan PH dyan? Parehas pong PH to. Parehas Pinoy teams ang naglalaban. Okay, nice. Magandang percentage pa yung makukuha ni Waray dito. Decent percentage. Tapos sa oras, pwede po ba sumali sa clan nyo? Wala, full na yung clan ko guys. Pinasok na ng mga viewers nung nakaraang araw. Nice try lang para kay Waray and nice defense para kay Zian. Okay, as of the moment, meron silang, same star sila dito pero lamang ang Reaper TM ng almost 1% lang. Pantay lang sila. Eto na, third attacker. Si Reaper Kobe, si Boss Bry. Good luck, good luck. Meron siya ditong, wow, Electro Dragons. And 7 Invis. Fireball ba to? Ano to? Teka lang, merong Ice Block eh. Oh, Ice Block siguro para sa Ice Hound. Good luck. Meteor Staff, Dark Orb kay MP, si Queen Magic Action Figure, Giant Arrow. Si Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb, and then si Dragon Duke ay Fireheart Stun Blast. Aray ko! Ano nangyari sa Dragon Duke? Ano nangyari dun, guys? Na-force agad yung ability? Okay, parang Dragon Duke charge pala to. Para sa kanya pala yung mga invis. Okay. Kaya lang mamamatay ata si Dragon Duke. Okay, boy pa, boy pa. Last invi. Okay. I-recall out niya ba to? Hindi, wala pala siyang recall spell. Okay, and then Giant Arrow sa may right side. Log Launcher, Quick Spell. Teka lang, sino kukuha ng Town Hall? Baka si Dragon Duke mamaya sa revive spell. Okay. Ice Block sa Ice Hound. And then Mass Electro Dragons with Dragon Riders. Si Queen ay pumamatay na dito.
Okay, okay. Meron pa siyang Dark Orb dito and Eternal Tomb. Nako, witches yung laman. Hindi, one witch lang pala. One witch Ice Golem and Furnace. Okay, gumamit siya ng free spell dito sa may both Super Wizard Tower and then revive spell kay Dragon Duke. Nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb. Healing Tomb, let's go. Kinukuha na dito ng Dragon Duke yung Town Hall. Dark Orb, ginamit na rin niya. Out of spell support na dito si Reaper Kobe. Pero ang dami niyo pang dragons, guys. Ilan pa to? Parang 4 na pirasong Electro Dragons pa yung nakikita ko dito. And meron pang mga Dragon Riders, 4 na piraso rin ata or 3. Okay, okay. Kaya lang medyo masakit tong backend defenses ha. Meron pang air sweeper na tumutulak ng tumutulak, boss. Nangungulit yung air sweeper. Ayun nga, tinutulak siya ng tinutulak. Meron na ng 2 Electro Dragons dito sa may left side. Nag-activate yung Phoenix ng MP and mukhang makakadepensa ang base ni King Kong dito. Wala na siyang pang-clear dito ng mga defenses sa may bandang right side. And meron pa mga defending heroes. Sayang, di pa nakuha yung air defense. 1 Electro Dragon minions na lang. Aabot, di pa ata abutin ng 80. Nakakaabot ba? 78? Naku, abutin ng air sweep, ng air defense. Wala na. 78. Nice try lang. Nice try lang. Tinulak siya ng tinulak ng mga ng air sweeper dito kanina. Pero ang dami pa sanang troops dito kanina, no? Ang dami pang air troops. Nice try lang. Kay Boss Reaper, kay Boss Brian. Nice defense naman para kay King Kong. Quick replay, ano nangyari sa Duke? Oo nga, hindi ko rin napansin eh. Na-burst yung Dragon Duke. Ayun, no? Pinagtulungan siya nung Monolith. Monolith, Guardian, and Seeking Airmine. Kaya pala na-burst agad yung HP. Eto na, si Bustos. Next attacker from Team Falcons. Good luck. Ganun din. Zap Throwers ang baon niya dito. Okay, Warden Walk sa may ilalim. Life Gem, Rage Gem. Tignan natin yung Zap kung saan niya gagamitin. Okay. Sa Monolith and Ricochet Cannon. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si Queen, Magic Mirror Action Figure, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay. Meron siyang jump spell dito. Ni-record ni Kuya. Yep. Walang rocket backpack ngayon ha. Tignan natin. Mukhang walang gagamit sa feeling ko wala pang may max rocket backpack eh. And hindi rin siya ganun kadaling gamitin guys eh. Tinitesting ko nga ng tinitesting sa Legend League kanina. Hindi rin siya ganun kadaling gamitin guys eh. Kailangan mong practicein muna. Okay, log launcher yung gamit niyang siege machine dito. Dragon Duke and Queen magkasama sa may upper part. Lava Hound, Furnace, yun naman ang CC ni Reaper Kobe. Okay, jump spell. Okay, nice. Nabasag yung wall dun sa log. Yung healers dito nasa isang thrower, boss! Healers! Bakit ang hilig mo sumama sa nag-iisang thrower? Okay. Mukhang mabuburst ata dito yung ability ni Dragon Duke. Ayun na nga. Na-free hit siya ng air defense doon. Okay, may Super Yeti dito sa may bandang gitna. Oy, nice. Marami pang troops dito si Bustos. Kaya lang yung back and defenses dito sa base ni Reaper Kobe ay marami pa rin. Meron pa siya ditong revive spell ha. Namatay ata yung Grand Warden. Namatay yung Grand Warden dito ni Bustos. Nawalan siya ng life and rage aura. Wala na rin siyang healers. Mawawalan siya ng sustain dito. Dragon Duke ay dying na rin. And si Queen ay magwo-walling pa after ng storage. Meron pa siyang revive spell dito. Kaya lang matatraffic yung Dragon Duke dito eh. Once na ni-revive niya yung Dragon Duke, matatraffic. Meron pang best air defense of the game yung Barbarian King, boss. Ayun nga, kakapusin dito si Bustos. Ito na, revive spell and hahabulin mo yung King. Oy, ayaw. Ang sakit. Guys, sino nyo? Sobrang lambot ng Dragon Duke. Sa normal mode, ang kunat niyan. Nice try lang para kay Bustos and nice defense naman para kay Reaper Kobe. Sa normal mode, ang kunat ng Dragon Duke, pagdating sa esports mode, talaga nang lalambot eh, no? Boss Ken, paano pag nanalo ang Falcon? Talo ang Reaper pag nanalo ang Falcon. Paano pag Gwapo, saan mapupunta sa Legend pa din ba? Gusto mo ba sa Heaven, Pablo? Eto na. Next attacker si Chrome. Good luck. Next attacker from Reaper TM Esports. Okay, meron siya ditong Hydra. Wow, Hydra.
Oy, eto na guys! Eto na ang hinihintay nyo. Okay, Rocket Balloons, Wizard Tower. Meron siyang wombo combo. Okay, multiple Quake Spells. Giant Arrow. Ay, hindi tinamaan! Rocket Backpack! Ay, hindi tinamaan yung Clan Castle boss. Pero okay, nakuha niya dito ay Revenge Tower and... Ano yun? Ano nandito guys? Hindi ko napansin. Sayang di nyo nakuha yung Clan Castle dito, pero good thing, may poison spell naman siya. May backup plan. Okay, roaster yung gamit ditong crafted defense ni Seaweeds. Wow. Okay, poison sa may furnace. Eto na, mass. Dragons with Dragon Rider sa may right side. Uy, teka, nakakatakot to ah. Nandito sa pinakadulo yung town hall dito ni Seaweeds. And meron ditong rage spell compartment na merong triple multi-itis. Aray ko. Teka lang, sir. Kailangan umabot dito ng mga dragons niya sa bandang dulo. Si Dragon Duke nandito sa may left side na matay. Si Queen busy sa may Lava Hound. Okay, tinulungan ng super minions. Nice, marami pang spell support dito. Oy, nice Dark Orb galing kay Chrome. And then, in-overgrowth spell niya muna yung pinakagitna. Okay. Teka lang, di ba parang nasayang yung Dark Orb doon, boss? Hindi, sabagay, Oy, meron palang Sneaky Goblins! Okay, Super Minions, makukuha ba yung Monolith, sir? Okay, Revive spell sa may Dragon Duke. Meron pa siya ditong dalawang free spells and isang Skeleton spell. Okay, gagamit ba siya ng free spell dito? Hindi na ata kailangan. Okay, mabubuhay dito. Okay, gumamit pa siya ng free spell dito. Nice, perfect tile. Another free spell para sa air defense. Pinipilit niyang i-survive dito yung kanyang Dragon Duke. Kaya lang mamamatay pa rin si Dragon Duke dito. And nag-activate na yung Rage Spell Tower. Wala na siyang troops. Ang sakit ng triple multi-itis na naka-Rage Spell Tower. Nice try lang para kay Chrome. And nice defense naman para kay Seaweeds. Enti lang, sir. Rocket Backpack! Hindi tumama eh, no? Hindi tumama. Hindi niya nakuha yung Clan Castle. And yung ano ba yun nandito? Roaster. Hindi ko napansin yung Sneaky Goblins. Sorry. Sakit mata ko, bilis ng comments. PH ba yan, boss? Yes, parehas PH po. Ang galing mo mag-review sa laban. Bakit hindi ka sumasali sa tournament? Graduate na ako, boss eh. Nagko-compete ako ng 2024 and 2025. Town Hall 16, Town Hall 17 days ay naglalaro ko dito. Nice try lang para kay Chrome. Hindi tinamaan yung Clan Castle lang, pero nakuha niya dun yung Revenge Tower ba? Oh, Revenge Tower. Okay, eto na. Fourth attacker dito ng Team Falcons ay si King Kong. Good luck. Meron siya ditong Zap Throwers. Okay. Okay! Rocket Backpack! Ano na nga? Ang bilis. Sir? And then, Lightning Spell? Ano nangyari dito? Giant, ano yun? King Kong? Ano yun, sir? Hindi ko... Teka lang. Nagkamali ata siya dito. Baka ine-expect niya. Baka dito siya naglapag ng Dragon Duke eh. So ine-expect niya ba dito pumunta yung Dragon Duke? Pag ganito? Kasi dito siya nag-lightning spell eh. Or pag ganito yung Dragon Duke. Hindi ko sure ah. Kasi eto lang part ng rage spell na ito yung tinamaan ng Dragon Duke. And then ni-lightning spell niya tong kaliwa. Pero walang mga nabasag na defenses. Hindi ko sure. Aray ko, naubos agad dito yung throwers ni King Kong. Okay, triple Yetis yung laman ng kanyang siege barrack sa may right side. Kaya lang medyo mababa pa yung percentage ni King Kong dito. Spiky ball na lang yung natitira. And meron pa siyang revive spell. Tingin ko ganun, no? Hindi ko sure. Mute any form of bash mods. Boss Ken, coffee date tayo. May patay dito sa amin. Uy. May deepest condolences. Correct me if I'm wrong, pero baka ganun yung iniisip ni King Kong. Di ako sure ah. Kasi dito siya naglapag ng Dragon Duke. Tapos, eto yung target niyang mga defenses. So, baka ang ine-expect niyang tamaan ng Dragon Duke ay pag ganito. Pag ganito. Hindi ganun gumagana yung Dragon Duke, guys. Kaya nga sabi sa inyo, kailangan yung practicein yung Dragon Duke, yung wombo combo. Hindi siya ganun kadaling i-execute, promise. Madali lang siyang gamitin pag sa 12 o'clock yung mga pinakadulo. 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, and 9 o'clock. Doon siya pinakamadaling gamitin. Pero pag gusto mo siyang patamain dito sa may bandang parte ng pagganito, mahirap. Okay, nice try lang para kay King Kong and nice defense para kay TJ. As of the moment, meron na silang same 8 stars dito pero lamang ang 3 per TM in terms of percentage.
Okay, ito na. Last attacker. Si alias Pogi. Good luck. Parang orasan, guys. Oh, parang orasan siya. Okay, meron siya ditong RC Walk Root Rider Valkyries. Good luck. Si RC ay naka-Haste Vial and Electro Boots. Grand Warden ay Eternal Tomb Rage Gem. Magic Mirror action figure kay Queen. And si Dragon Duke ay Fireheart Stun Blaster. Meron siyang tatlong Ice Golems dito. Okay, buhay pa yung Spirit Fox. Kaya lang may traps pa ata dito. Okay, wala na. Double cycle. Nice. RC charge pala to. RC charge Root Rider Valkyries. Okay, Invis Spell. Nicely done. Meron pa siyang dalawang Invis dito. Ang ganda ng value makukuha dito ng RC. Okay, meron pa siyang isang Invi dito. Namatay yung Spirit Fox. Okay, last Invi ginamit niya. Makukuha niya pa dito yung Multi-Charge Tower. Recall out. Wow. Nice. Ganda ng value. Kaya lang sayang yung lava launcher, no? Pero okay, ang laki pa rin nakuha ang value dito ng RC Charge. Sa kaliwa kaya to? Or sa kanan? Delikado. Pero feeling ko sa kaliwa. Okay, multiple headhunters. Valkyrie. Ice Golem. Sir, healers! Okay, nananabutahi pa. Eto na yung mga Root Riders sa may left side. Uy, may headhunter sa likod ni Warden! Okay, nakasurvive. Muntikan na. Muntikan na. Okay, may Lava Hound dito. Kasi easy. Eto na si Queen sa may left side para mag-counter funnel. Okay. Meron siyang Eternal Tomb dito, ah. Sakit na itong gitna, guys. Okay, gumamit siya ng Overgrowth spell sa may Fire Splitter na nakabuga sa kanya. Mukhang magpapap na siya dito ng Eternal Tomb. Ayun na nga. Sayang kasi si RC, baka mategi. Importanteng boy dito yung kanyang Royal Champion. Okay. Kaya lang, aray ko, namatay na si RC dito, guys. Naku, yung Town Hall dito, delikado. Sir, yung Town Hall. Kailangan niya makuha yung Town Hall dito. Meron na lang siyang isang totem spell. Nako, delikado dito si alias Pogi. Walang access yung Queen sa may Town Hall. Delikado, lalagpasan nila lahat. Nako, ito pa yung Dragon Duke ni alias Pogi. Nasa may opposite side. Delikado siya dito. Walang kukuha ng Town Hall, sir. Aray ko. Aray ko. Super Barbs, 2 piraso with Baby Dragon. Kaya lang may mga defending heroes dito eh. Okay, ang ganda na pagkaka-frozen dito ng Ice Golem. Kaya lang, hindi pa rin talaga makukuha yung Town Hall, guys. Aray ko. Aray ko. Aray, walang galaxy. Hindi, okay lang yun. Pero sayang yung attack. Sayang. Mataas pa naman yung percentage ng Reaper dito. Nice try lang para kay alias Pogi and nice defense para kay Bustos. Saan nasa Busmav almost says 5%. magkano bayad sa'yo boss para maglaro ka ulit sa Torna? Magkano bayad sa akin para maglaro? Hindi naman ako nagpapabayad, boss. Naglalaro ko ng tournament. Pero under kami ng sponsorship before. And sa ngayon, wala pa akong plano ulit maglaro sa tournament eh. Siguro after ko makapag-upgrade ng stream, ng PC, priority ko muna yung pang-upgrade na itong pang-stream ko. And then after nun, siguro baka bumalik ako mag-compete. Kailangan na lang mag-secure ng 2 stars dito ng Team Falcons para manalo. Okay, good luck. Eto na si Grim, last attacker ng Team Falcons. Uy, wombo combo ba to, sir? Hindi. May 3... Fireball? Okay, fireball ang baka ni Grim dito. Fireball throwers. Good luck. Si King ay naka-snake bracelet, spiky ball. Okay, triple invis. Fireball! Nicely done! Ganda! Okay, nakuha pa din yung Clan Castle. Aray ko, sakit. Ang sakit nun. Ang laki ng mga nabawas ditong defenses. Puro mga core defenses yun ha. Pero okay, nice. Including Clan Castle. Akala ko dito siya magbabato ng fireball. Doon pala. Doon pala, sir. Queen Magic Mirror action figure, Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster. So yun, 2 stars lang yung kailangan dito ni Grim. Panalo na ang Team Falcons. Ito na yung mga throwers niya. Sa may Town Hall part na ang entry. Okay, Baby Dragon para mag-counter funnel. Ito na si Dragon Duke sa may bandang ilalim. Queen nandito na rin. Okay, dinrap niya na lahat. Sir.
Max na ata to, yung tile nung ano. Okay, nagpop na agad siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Okay, makukuha niya na yung tunnel dito and saka lang siya nag-drop ng troop launcher. 50% na lang yung kailangan dito ni Grim para manalo ang Team Falcons. Ang dami niya pang spell support. Meron pa siyang King and Queen's ability. Uy! Si Warden! Warden, kahit kailan ka talaga, sir! Nakita niyo Warden? Sinalo lahat ng banat ng Super Wizard Tower. Okay, jump spell para magkaroon ng access sa may bandang ilalim. Kaya lang masakit to ha. Especially wala siya ditong overgrowth spell. Okay, rage spell. Ginamit niya dito sa may throwers. Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure and ayun na nga, panalo na ang Team Falcons dito. Nakasecure na ng 2-star dito si Grim. Kaya lang, makakadepensa yung base ni alias Pogi dito. Ang sakit na itong triple multi-itis. Sir. Sayang, nice try lang. Para sa Reapers. Oo, secure na lang yan ng 2-star, oo. Muntik na mag-Tesla pa naman. May Tesla ba doon kanina bago siya nagbato ng ano? Bago siya nagbato ng test. Ay, ng fireball. Hindi ko napansin kung may nagpop-up na Tesla. Pero yun nga, kakapusin dito si Grim. Nice try lang. Pero yun nga, masesecure na dito ng Team Falcons ang panalo sa first round ng bagong tournament sa Auracos Season 2. Boss Ken, ang pogi natin. Oy, shoutout sa'yo. Steph, nagsisihan na sila. Nakakapagtaka talaga pag may nakapasok. Muted Timber Nuggets for Ayun, muted. Sino yun? Guzman Sayang, says what walang if may Galaxy. magbigay Okay lang, sa'yo okay lang ng yun. PC set pang stream? Oy, di maraming salamat. Di ba? Bibigay na-mute. Haha, Boss Ken, ako lang pogi. Oy, ikaw lang pogi, Lamperouge. Di naman yung bash. Sino kaya malas dyan, Boss Ken? O, ewan ko lang ha. Nice try lang para kay Grim. And yun nga, congratulations para sa Team Falcons for winning this round against Reaper TM Esports. So sila magpo-proceed sa next round. Dito sa bagong tournament, Auracos Season 2. GG's, good game, well played.